As we age, our skin reflects our journey. Natural lang ang mga pagbabago sa ating balat. Ngunit may mga simpleng paraan para mapanatili itong maganda at malusog. At ngayong umaga nga, makakasama po natin si Dr. Adrola Sanchez, isang dermatologist, upang talakayin ng tamang skincare routine at kung paano nakakatulong ang diet at lifestyle sa ating balat. Good morning po, Dr. Adrola. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning Audrey and Pipi and sa mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Bago natin simulan yung interview, I would like to congratulate Doc Lala with all the achievements na yun Oy. nakukuha. At si Doc, model na. Oo, dahil very pretty ito si Doc Lala. And we miss you so Congratulations, much. Sana makabisita kayo dito sa studio some other time. Pero of course, Doc Lala, I understand. You have so much work. Punta na tayo sa interview natin. Para po sa ating mga ka-RSP, they wanna know ano po ba mga pangunahing pagbabago na nangyayari sa ating balat habang tayo po ay tumatanda. Hi Pipi, thank you sa comment mo. Miss nakita and baka maybe next time makakapunta na po ako Yes. dyan. So yung mga early signs of aging na kailangan nating bantayan is yung syempre yung mga fine lines and wrinkles, yung mga crow's feet dito sa may gilid ng mata, dark spots, age spots, and syempre po yung drying of the skin. Well, Doktora, ano po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng skincare routine habang tayo nagkakaedad na at paano ito nakakatulong sa ating overall skin health? Kagaya ninyo, tingnan niyo po yung skin ninyo. Paano ba maging ganyan, Doktora? So, skincare kasi is very essential nowadays no, in preventing early signs of aging. Siyempre, pag may skincare tayo, meron tayong protection, may nourishing, and meron din tayong maintaining skin health and its appearance. So, yung proper skincare habits natin talagang significantly, it impacts your skin health and appearance. So, it's very important to use the right products for your skin. So, minsan kasi naiisip natin, pag may nakita tayo magandang skin, gagaya tayo sa kanya, it will depend po doon sa pangangailangan ng balat. So, ano talagang need yun ang dapat kailangan natin ibigay. Ayun. Doc, isa po sa mga karaniwang issue ng aging skin, yung dark spots or kung minsan tawagin ay age spots. We want to know ano po yung mga treatment option na available ngayon para matulungan ng mga ganitong problema sa balat. Oo nga kasi age spots, dark spots, or yung tinatawag na melasma or post-inflammatory hyperpigmentation, dapat i-assess muna natin kung anong klaseng spot yon. So kung PIH yun, it's more on hydration. Kung age spots, depende pa rin doon. Pero out in the market, meron na rin tayong mga serum, no? Yung mga direct for the age spots na tinatawag natin. And kung hindi mawala dun sa mga antioxidants and moisturizers na binibigay and sunscreen, pwede po kayong pumunta sa mga derma clinics. We have the peels, the lasers, and the microneedling po and mesotherapy for lightening of the skin. Well, Doktora, pwede po ba kayo magbigay ng simple pero effective skincare routine na pwedeng sundin ng ating mga kababayan, lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang? Yan, mga nagsisimula pa lang ng skincare, hindi naman natin kailangan mahal yung gagamitin ng product. So number one is kailangan meron tayo magandang cleanser. Yung magandang cleanser natin na yan, syempre matatanggal niya yung mga impurities. And then number two is moisturize your skin. Kasi dito sa Pilipinas po, it's very humid, no? Tas mainit, no? Nagdadry yung balat natin. So mas nag-age tayo faster. And number three, it's most important po is the sunscreen to protect the skin from the UVB and UVA rays. Okay. Doc, para sa iba na, kung may pera man sila, ilalaan nila talaga para sa pagkain, skincare, maliit lamang na portion. Although, syempre, i-validate din natin yung talaga may problem with the skin, lalaanan ng oras. Doc, in the most simple way, like in terms of home remedies, in terms of diet and lifestyle, ano yung mga pangunahing pwede namin gawin para habang hindi man super gastos, we make sure that we take care of our skin? So with diet and lifestyle, syempre, cheap lang to, tubig, 6 to 8 glasses of water a day or 8 to 10. So sasabihin natin yung mga balanced diet like mga whole grains. Pero ang nakakaganda rin with our skin is yung mga lemon, calamansi, avocado, mga rich in vitamin E, mga tocopherol,
berries, and papaya po, maganda rin for skin lightening yan. So kailangan natin mag-add ng mga antioxidants sa ating diet para mas maging plump at mas maganda yung skin natin. Habol ko lang to, doktora, no? Alam mo, sa mga kalalakihan kasi hindi masyadong maalaga yan Oh, Brad, ako nga, sabon lang ako Sabon lang eh. No? Oo, Pero bro. effective po ba, doktora, yung binababad sa may tubig na may ice, yung mukha? Ice Martinez. sa may ice para daw mag-close yung mga pores. Tama po ba yun, doktora? Actually, maganda yan. Ginagawa ko rin yan. Pagkagising mo sa morning, no, let's say after mo mag-wash ng face, yung cleansing lang, mas maganda nakababad talaga siya sa ice. So, kasi pag nakababad sa ice siya, nagpo-close yung pores and nagsisignal yun sa brain mo na relaxed yung skin. So, paglabas mo, hindi masyadong oily yung skin, hindi siya masyadong stress. So, maganda rin siya for anti-aging actually. Okay, Doc, huling payo na lang po para sa mga talagang very concerned sa kanilang balat, lalo na syempre tumatanda. Like Audrey. Yeah. Ay, hindi naman. Bata pa naman si Audrey. So, Yee! bukod sa sinabi natin Ikaw talaga about bakla rin, skin tone, to Audrey. prevent aging. So, always remember yung mga lifestyle factors natin na nagko-contribute din sa skin aging. So, we need to sleep kasi kailangan matulog tayo ng 7 to 8 hours dahil ito yung time kung saan yung ating balat is gumagaling or nagre-recover. And you have to manage your stress. You have to exercise kasi exercise gives that good circulation sa ating skin and it gives oxygenation. So, alam natin na if there's oxygen, mas nakakabata. And do not forget your sunscreen kahit nasa loob po ng bahay. Sunscreen. Kahit sa loob ng bahay. Oo, kailangan pala yun. O, diba? Ako sandpaper lang, pero medyo screen naman siya. Hindi, biro lamang. Oh. On that note, maraming salamat, Dr. Lala, sa pagbabagi sa amin ng kaalaman para ma-make sure natin na kahit tayo tumatanda, nalagaan pa rin natin na maayos sa ating mga balat. Maraming salamat, doktora.